Hi, a pleasant day. Thank you sa pagtanaw aning talk, and I hope and I pray nga naa kay ma-learn and magamit nimo ni igsuon sa imo ang padayon nga pag-serve sa kung asa nimo magamit kini nga imong ma-learn ani nga discussion. So, ang akong topic is about live streaming. It's more on the basic setup and basic cinematography, and this is just part 1 of the many possible topics. Kay dako kay ni siya nga coverage, dako kay ni siya nga scope nga discussion pag maghisgot ta about live streaming and in general broadcasting. Before anything else, para makahatag ka og question later on, matrace nimo kung ahan ako dapit sa akong discussion nga naa kay gusto nga pangutana, then please refer aning slide number nga inyong makita dinhi. Timan-i lang na siya nga slide nga number, then mag-note lang ka sa imo ang question, then pagkahuman sa ko ang talk, pwede ra dayon ka maghatag sa imo ang question. Okay? The outline of my talk is this. I'll be discussing few introduction, basic hardware and software, and the physical setup. I'll be showing some. Then virtual stage and virtual room. Dayon mag-focus lang ko sa self-directing about sa to ang cinematography. Then production process, overview lang po siya. And of course, ang basic na setup before ta mag live stream. And pinaka-last, ang pinakasayon is ang ato ang streaming live sa asa nga platform ta gusto nga mag-stream. As far sa to introduction, no, mura og lisod na gid kayo no sa to ang dagan sa to ang panahon karon, and with technology lisod na jud kayo nga mabalik ta sa full na face to face. So that is why na ang atong mga gathering karon, any form of gathering sa klase and how much more no sa ato ang mga fellowships, mas importante sa to ang natay flexible learning delivery or flexible ang ato ang approach sa to ang mga gatherings in general. And we know nga sa social media daghan kaayog mga false information nga ato ang makitaan and ato ang mabasahan, and walay lain na way, walay lain pinaka best na way nga ato na siya nga i-counter is through our digital presence. Kailangan kita nga mag-invest time and other resources, manpower and technology, and tanan nga possible na tong magamit in support sa ato ang digital presence. But there is this big question kung mag-invest ta o time or resources para sa to ang live stream, unsa man gid ang pinaka-purpose sa to ang live stream, because pwede man ta basta-basta mag-live stream, tanan nga gusto na to ato la siya nga i-stream, ang tanan nga gusto na to nga i-share, pwede ra gid na to siya i-stream dire-diretso. Nato na siya makitaan sa mga social media platforms nga daghan kay karon nga mga naga-stream, okay? Daghan po na nga kwartaan tungod sa streaming. Pero kung ato siyang tanawon, question siya unsa magid ang purpose sa ato ang pag-stream, and atay two general possible na mga answers. One is just to flex something, no, anong show off lang, pakita lang nato kung unsay atong ginahimo no sa ato ang pag stream. Pwede nga ingon ani lang nga wala ta nagunahon na agyo deeply unsaon nato siya nga to ang gi-stream or unsay mahitabo sa to ang gi-stream or unsaan na ang impact sa tong audience sa to ang gi-stream. Ang ato lang nga naatay gihimo nga activity, ato lang siya nga i-stream, mag-live lang ta sa Facebook, sa YouTube, then okay na. So inana lang kasayon. Or kani ang ato ang gusto baka no to provide a community para sa to ang viewer. So kani nga talk, I'll be focusing on option B nga as much as possible from planning padulong sa implementation or sa to ang broadcasting or sa to ang streaming, ang ato ang yung mindset is maka-create ta og virtual or digital environment nga ang ato ang viewer or ang target na to nga audience kana bitang ma-feel nila nga okay, so diri ko magstay, ganahan ko ani nga community, or kung bilong na siya daan sa ato ang core community,
or bata na to sa ato ang naatay discipleship group or naatay church or whatever atong itawag klase, then possible nga oy okay ra di ay wala kay ko nawala kay ma-feel ra day gihapon ako ang group or ang family, ma-feel ra day gihapon nako. So mo na nga muni dapat ang ato ang priority sa ato ang paghuna-huna nga mag live stream ta or mag broadcast ta. Okay? So daghan kay tag options. Kung maingon ta nga broadcasting or live streaming, daghan kay taog mga high-end na mga options. And dili na ako, no, I will not be talking about the full broadcasting na setup kay grabe siya ka complicated and dili pa pud siya appropriate sa tuwa karon nga setup, no, considering a small church, a small classroom, lesson or teaching community lang nga ginagmay. Dili kay nato kinahanglan nga full production nga pang big event, no, nga live streaming setup. So I'll be just discussing the good and the better options for live streaming. So kung makita ninyo, so nindot magid siya, no, kung naatay nganani like naatay desktop, kusog-kusog yun, then naatay audio interface. Audio interface is siya ang mo-capture sa to ang mga inputs. Usually gikan sa tong mga mixer kung daghan kitag inputs, no, ato siyang i-capture sa ato ang audio interface, then para sa tong mga sounds, then para sa to ang mga videos, then nindot magyud kung naatay, no, if naatay access sa digital camera or sa DSLR or katong mga medyo dili pod grabe ka high end pero mga camera nga gi-design for live streaming, mas maayo man gyud siya. And para nindot ang mga services, yan, daghan kayog mga nindot kay nga mga after sale support, nindot kung palit pud ta og mga streaming software, daghan kay ni, no, palit pud ta ni. So mas nindot siya, daghan kay siya features. Pero kung starting pa lang ta, no, kung nabilong ta sa gamay nga community o nabilong ta sa gamay nga church o nabilong ta sa gamay nga lesson group or teaching group, then okay na kung naatay laptop, dayon instead nga mag audio interface ta, naalantay audio splitter, no, kanang splitter siya nga usually na maginay upat ka ports, no, upat ka portions ang ato ang laptop nga audio device. Dili naman tong karaan nga separate ang audio, separate ang microphone. So para maka-input pa ta og external nga microphone, then maka-monitor tag external nga speaker, then mag-invest pud ta og audio nga splitter. Then instead nga mo wala ta, di ta ka-afford og mga mahalon kay nga mga DSLR, then we can buy webcam, no, na may mga affordable na nga webcam. Tungod kay dili gid kayo portable o dili kayo user friendly or limited lang ang ato ang pagplastar kung magsalig lang ta sa built-in or inbuilt na camera sa to ang mga laptops. As to software, sa ako nang gikaingon, nindot kung palita og mga mahalon or mga license nga mga software, pero for a start okay na gyud kung magamit ta og OBS. Na ang OBS is a free software na open source ni siya, nga usually ani ang nagagamit ani before is ang mga gamers, no, usually mo na ilahang ginagamit. But sa ato karon ato siya magamit for education and for fellowship purposes. Pwede gid siya nga moy atong gamiton, and I would recommend na kani ato ang praktisan. And sa kani nga talk mag-introduce ko ani niya few techniques and few important matters para magamit na to, maka live stream gid ta. Then that's it for our hardware and software. Naapay pinakadali, no, hindi ta gusto complicated, no, plug and play lang gid ta, then naata aning mobile na setup. Palit lang ka ani nga gadget, pwede na gid guys siya. Dinhi depende sa model o depende pod sa depende pod sa brand. Basically ang concept niya is pwede ka mag-input og mga gadgets, no? Pwede ka mag-input og guitar or gikan sa mga keyboard
or gikan sa imong MP3 or MP4 player. Then pwede ka mag-input diri og mic, no? Pwede po ka mag-monitor. So depende sa design. Kanini naa siya diri kani nga design, kani nga brand naa siya katong XLR nga mic. Then naa po kay headphone. So pwede siya diretso na, then i-connect lang nimo na siya. Kani siya is pwede siya pang Android, pwede po siya pang iOS. Pero kani siya nga setup, yes, dali ra ka siya, plug and play lang, butang ra nimo tanan imong mga inputs, imong microphone tanan nga gamit kinahanglan nimo. Mura siyang i-out, then i-stream ra nimo siya diretso gamit ang imo ang mobile phone. Ang disadvantage ani is limited kay ka as to settings sa imo ang device. Tungod kay cellphone man ang gamit, as in dire-diretso na. Di kay ka ma-customize like sa akong gihimo karon nga madto ko sa akong main screen, madto ko sa akong second screen. Then multiple pwede na akong mahimo from one camera to the other. So daghan tag mahimo kung magamit tag laptop or desktop. Sooner siguro ang ato ang mga company siguro, technology company, maka-provide sila og better option na sa ato ang mga mobile streaming. But as of now, kani pa lang ang available sa market. Since na-mention ako nga mas flexible ta kung magamit tag desktop or laptop nga setup, so kana ang ako ang i-introduce inyo karon. Sa ako ang presence karon, the same ni siya nga setup nga akong gamit for recording and for live streaming and even for conferencing. Isa lang ka setup akong gamit nga kung mo-appeal ko og conference or meeting, i-click na alam ko i-click, then ang akong setup makita ni siya sa ko ang web camera or sa ko ang camera on the conferencing app like Google Meet, Messenger or Zoom. So kaning akong setup makita siya. Ang akong gamit karon is sa office is na ako'y desktop nga setup and sa balay na ako'y laptop nga setup. So kani ang ako ang office nga setup. Ayaw kay mo kakurat, no? Na ako'y duha ka monitor. Ang advantage sa duha ka monitor is like sa inyong makita karon na ako'y duha ka monitor, okay? Na ako'y monitor dinhi nga naka-replicate sa akong likod, din po ko'y monitor dinhi para diri ko magtan-aw sa kung unsa na nahitabo sa akong recording, unsa na ako mga next na mga slides, sa ko ang mga notes. Then naapog ko dinhi secondary monitor para makita na ko kung unsa ang akong ipakita sa inyo dinhi sa ko ang likod. Okay? So mo ni ang basic na setup. Magnifier lang ko para mas makita ninyo closer. So unsay naa? Una, of course, obvious kaayo na ako'y duha ka monitor. Okay? Dayon na ako'y gamit nga webcam dinhi Okay? Dayon na ako'y audio interface dinhi Then na ako'y drawing pad tungod kay pag magkaklase ko, example kanini makita ninyo akong kamot. Okay? Makita niyo na siya akong kamot. Naani siya karon diri ibabaw sa kaning drawing pad nga green. Kay naa ko'y camera dinhi sa ibabaw. Okay? Naa dinhi Okay, so kung tanawon ninyo siya, naa din ko'y kaning dinhi naa ko'y mga lights dinhi sa akong side. Kani. Then naa ko'y isa ka light diri sa ibabaw. Muni ang naglight sa akong kamot, mao ni. Then naapog ko'y another light dinhi sa kilid. Muni ang naglight sa ko dinhi Okay. So na ako'y tulo ka setup, then kani karon ang mga switches sa ako ang light. Ring light ra ko nga gamit, baratohon lang na ring light. Then na ako'y mic, condenser siya nga mic, no? Diri sa ako ang front karon, okay? Na siya dinhi So that's basically ang ako ang setup. Then sa akong likod is delete ni siya true. Okay? Naka green screen ko.
Okay, naka-green screen ko. Ang reason nga nag-green screen ko is pwede na ako mag-change ang ako ang background. Example, kung mag-change ko sa akong background, sa karon ang akong background is muna ang akong usual nga ginagamit sa akong mga lectures. But pwede na ako siyang ilisdan like dadun ta mo sa mong balay. Okay? So kung mag-istorya ako, nga na ako sa mong balay, kani ang ako ang background. Okay? So pwede pod na kani ang background para sa ako ang preaching or sa ako ang mga devotional videos. So that's the reason ngano nga nag-green screen ko dinhi sa ako ang background. Sa ato ang virtual stage or sa ato ang virtual room, sa akong ipakita kagain na naatay dapat ipang consider. Una, no? Pinaka-importante gid ni siya nga atong i-humanize, no? Unsa maning humanize, no? Humanizing digital presence. Unsa may buti pasabot ani? Kana bitawng dili kayo na to i-stress ang ato ang audience. Ang atong viewer dili kayo na to siya i-stress. Remember, we are doing this for our fellowship. Option B sa ako pang gi-mention sa previous nga slide, no. Ang option B is for us to provide a community, a digital community for our brothers and sisters and for our target audience nga nangita po sila og digital community or online community nga pwede sila nga musulod. Muna nga as much as possible atong buhaton is simple lang pero dili pod super simple nga flat lang pod kayo and dili pod kay siya grabe ka complicated nga grabe na gid kadaghan og mga design nga mura na tao kana bitawng nag-news anchor na bitaw nga grabe na kayong mga animations nya daghan na kayo og naa sa background nga mga moving subjects or moving na mga graphics niya daghan na kay siya og mga animations tanan gi-animate, no. Grabe na kay siya ka-complicated kay naa na siya impact sa kanang cognitive, no, sa education nga part naa siya impact sa cognition kunang mind processing, no, mental processing sa atong audience. Naa na siya impact kung sobraan ra pud ka complicated. Now, again, we are talking on providing a community sa ato ang viewers o sa ato ang audience. Mo na nga sa mas possible ang ato ang approach or ang ato ang presence sa kani nga aspect is as much as possible close siya sa one-on-one or sa small group discussion. Unsay buot na akong ipasabot ani. Ngano man nga gituyo na ako nga ingon ani ang ako ang setup karon. Ngano man nga wala ako nagplaster og setup nga grabe ka complicated. Because gusto na ako pag miingon ko ba nga igsuon okay or ikaw karon nga naminaw, gusto na ako nga maminaw or madunggan ko nimo. Kaysa maghimo ko og setup nga grabe ka complicated nga dili kanako pras karon nga nagtan-aw ka sa ako karon, di ba ako kang giistorya nga as if ikaw ang akong kaatubang, no. Murag walay laing tao kundi kita lang duha karon ang nag-istorya. Muni ang gusto nako nga ma-feel nimo nga giistorya ka. Nga dili to nga magpataka na lang kog lingi. Okay, I will be talking about that in detail later, no. Ngano man nga ato ni siyang buhaton because online fellowship is not a movie marathon. Nga, malagi to, kung matuta sa option A, sa big question akong githrow kagain na, marami taog, even sa to ang klase, nga kung magklase ta, or mag-lecture ta, nga, ang atong audience, dili na to sila himuon, nga nagtanaw lang sila og Netflix or unsa nga salida. Kung dili, atong as much as possible, maka-provide ta og virtual or digital environment nga ma-feel nila or ikaw karon ma-feel nimo nga naa kaani nga discussion. Dili ka kay basta-basta nga maglingi-lingi or maglingi-lingi lang mas kinaasa. And that is about viewers perspective. Now kung ang atong live stream is ingon ani ang dating, no, nga feeling sa audience is okay nara sa likod, no. How about sa audience nga dili usual ingon ani or how about sa audience nga dili siya na belong sa community pa, no.
ingon ani ang iyang panantaw, then feeling niya nga nara siya sa likod. No, wala siya kabalo kung sa giyaw-yaw sa naadra sa front, no? Nasa center wa siya kabalo. Then pwede pod nga ingon ani nga closer ang gi-project, pero ang problema sab kay wala sad nagtan-aw ang person, no? Murabi taw og nagyaw-yaw ko karon sa imo nya nagsigira kog tan-aw dinhi sa akong screen. Ana ba nya yaw ko nya na explain ko nya dili man lang ko motan-aw sa imo Okay? So ang naa siya impact. Next, what if ingon ani ang atong pagka-plaster sa to ang stream, no? Ginani atong gi-design sa to ang stream. Pagbutang na to tong kamera, butang ta dinhi adapit. Then inani ang dating. Pag naay nag-istorya, ingon ani lang siya, nagdupa-dupa lang siya. Kung ingon ani ka ang akong pag-istorya karon, ma-feel ka nimo nga nakig-istorya ko sa imo. I guess not. How about this? No, usahay nindot ra biag yun, no? Ako magtanaw tag salida nindot siya nga lahi siya nga angle, no, na makita na to unsay reaction sa audience. As if kita tong naa sa backdrop, no, kita tong stage. Okay? So sa paghimo na to sa to ang stream, kailangan na to nga ibutang na to atong self sa audience, no, sa viewer para masabtan na to ang iyahang perspective. How about this one, no? Okay, nag-istorya kani siya gikan ani nga site, no, preaching siya, and kung atong i-stream nga ingon ani nya nagiging part siya sa to ang congregational weekly gathering nya ingon ani ang ato ang presence, maka-feel ka ang atong audience nga belong siya sa community, invited sa community, or the community seryoso ba gyud sa pag-invite sa iyaha. So simple siya, pero that's too simple, no? Asa man ni naara siya sa gawas, no? Moro naara ba siya sa kilid. Nya what if nag-invite ka nga magiging part ka sa community, pero dili nimo ma-feel nga naa siya community kay murag naara man siya sa likod, no? O naara siya sa gawas. How about this? No, nananghid tuod ko ni Brad Chris, no? Ang pastor sa Boton City Church of Christ. Nanghid ko sa iya nga akong gamiton ang iyang image. So, how about this one? No? This is para sa ako, this is closer to reality. Nga nakig-istorya siya sa nagtan-aw sa iya, da na siya gi-present nga slide. Na kung mapansin ninyo, nganuman nga ang ako ang kaning main nako nga window is na ako'y monitor o na ako'y monitor. Nganuman inani ang mahitabo kung dili humanized ang ako ang presence, akong tanggalon ang ako ang monitor, ha. Okay. So inani ang mahitabo kung magsigi kog yaw-yaw din niya, okay. Nya na ako'y PowerPoint. Okay. So next nga slide. Pananaw nimo sa ako na ako'y nakita nga slide, pero sa imo wala kay nakita nga slide. No, that is not close to reality. Nganuman, mabutang ka, nag-imagine ka sa ere, ako, na ako'y nakita. So, ang gihimo na ako sa ako ang setting is, nagbutang ko ani nga mga monitors para pag mingon ko kay ang akong second slide, ako ang first nga slide, akong second monitor, ako ang first nga monitor, then makita nimo siya. So, mo pa yung gihimo din sa ako ang lecture room. Sa akong lecture room, na ako'y mingon ko nga, okay, muna nga ako ang next nga slide. So sa imong makita karon, kabalo ka nga naakay nakita sa ko ang next nga slide. Wala ko nag-action lang sa ere. Speaking of cinematography, daghan kayo tag mga ipang-consider. Ako lang i-discuss ang pinaka-basic nga para sa ko is kinahanglan na to para sa to ang live streaming. Una is appropriate lighting. No, unsa man ning appropriate lighting? Ingon ani ang may tabo kung walay appropriate lighting. Kay usahay, dili ra kay nato pansinon nga sakto ba tong lighting or dili. Example, kung palungon ako tanan akong suga. Okay. So magsalig ra ko. Kinapa ko'y suga sa likod. Okay. So muna ang ako ang presence
Kung magsalig ra ko sa room lighting, okay? Grabe siya ka-flat. So, ang buhaton na ako is, since nag-project man ko nga na ako yung monitor dinhi, by obvious reason, dapat mahayagan akong nawong. That is why na ako'y suga dinhi, nga nagpahayag sa akong nawong diring dapita. And naman po ko yung monitor dinhing dapita, source sa light, so dapat magbutang po ko og light dinhang dapita para mahayagan po akong dinhi. Okay? And para lang po dili kay grabe ka ngit-ngit kay webcam, dili man po siya grabe ka nindot og kanang hayag. So nagbutang po ko og nagbutang po ko og suga dinhi, no, para at least man lang masakto-sakto ang kahayag sa kuang nawong. Now, part sa process sa green screening and part sa cinematography na ay effect nga kanabitang dili ra kay ko murag gigunting bitaw, no, murag gidikit lang ko tanong makita ninyo murag ako gidikit. So buhaton ako is nagbutang sad ko og backlit, no, dual purpose na siya nga backlit. Gihayagan ng akong green screen plus maka-contribute siya nga dili kayo ko murag halata nga gigunting, no. Do halata gid na siya kung tutukan ninyo tungod kay webcam lang akong gamit, dili gid siya high-end na camera. Muna siya ang sa appropriate lighting and exposure. Later, masabtan ninyo nga pwede siya ma-adjust kay limited raman po niya sa settings sa software nga akong gamit sa OBS is pwede na to siyang ma-adjust ang mga lighting and ang mga exposure settings. Then appropriate sound levels. Kinahanglan nga kahibalo taon say appropriate sound levels. Sa general production naatay gitawag nga kay kani magong sound levels gi-measure ni siya in terms sa decibel, no, in terms sa decibel. So ang ato lag yung timan-an nga number nga ang sa pagkakaroon ang standard sound level is -6. Anything nga lower sa -6 grabe na siya ka hinay, og anything higher sa -6 grabe po na siya ka kusog. Okay, so ang ato ang standard is -6. Unya na ako ipakita nga interface sa OBS, ako na siyang i-mention balik ang sound levels. Next is kaning directing yourself. Sa pag-direct nimo si mong self, importante nga kaning akong ginahimo karon, muna ang pinaka-importante kanang ma-maintain ang mata padulong sa lens nga contact. Nga naman unsay mahitaboan ni pag mag-stream ta sa atong activity or sa toang sermon or sa atong lesson or kung unsay part na to sa toang gathering nga dili ta maka-maintain sa eye to lens contact, ingon ani ang mahitabo. Okay, nakasabot ka. Okay, nabasa nimo. Na sabtan ba? Okay, okay ra. Klaro. Ikaw karon nga nagtan-aw, ma-feel ka nimo nga nasulod, I mean, giistorya ti ka. Or moral lang kang nagtan-aw sa lida. Kung ingon ani ang mahitabo. Then ikaduha, kanang moingon ko nga sige maadto ta sa to ang next nga slide. Okay, asa ra to dapit ang next nga slide, wala ka kabalo. So ingon ani ang mahitabo. Pag moingon gani ko nga yan, nagbasa ko ani, balik ta sa previous na ko nga slide. Okay. Signaling. Kailangan ka na konsultian nga pampadulong ko sa next nga slide para aware ka nga na ako'y coming na next nga slide. Na dili lang po ko basta-basta mo sulti, okay, next nga slide, no? Kailangan ti ka kuyugan, dadun ti ka dito. Again, this is part of humanizing. Nga kanang makatao nga pakig-istorya sa imo digitally. So ako yung okay, para sa akong next nga slide, that is, gidalati ka from this slide to this slide. Ang akong gesture is, okay, nakig-istorya ko sa imo tanaw na to ang akong next nga slide. That is part of directing yourself. Nya pag miingon ko, okay, balikan na to ang next nga slide. Okay, adto na ta sa next na to nga slide. That is appropriate nga signaling. Wala pa ta sa live streaming, no?
But these are prerequisites sa to ang live streaming. Again, balik ko na ako, we answer the question kung unsay purpose sa tong live streaming. Ang purpose na to sa tong live streaming is to provide a digital or an online community sa to ang viewers. Dili lang ta kay basta-basta mag-show lang ta kung unsay naa sa atoa. Sa to ang production process, this is standard, no? For us, we need to pray and ponder, no? Kung unsa man gyud atong gusto na result, unsay gusto nato nga output, reflecting on that big question. Kinahanglan gid nato mahibal-an. Now, this is the 4 P's in production process. Of course, we need to prepare materials. PowerPoint, kung naay PowerPoint, din kung natin mga external or B-roll ang tawag, or mga kuha sa gawas sa to ang desktop or kung sa tong laptop, kailangan ta mo capture og video sa gawas, then ato na siya nga i-prepare daan. We might need another talk about this one sa mga techniques unsaon ni siya pag-prepare. Siguro next na siya kung naapatay opportunity ato na siyang discussan. And produce. Sa atong production process, kung recorded ang tanan, then ato lang siyang i-premiere, no? Kung mingon ta recorded ang tanan, ato siyang gi-record ang tanan nga parts sa to ang gathering, then ato siyang i-schedule lang, i-upload na to siya daan, i-schedule na to siya nga pag-abutan na nga date, automatic siya nga mo play. Or natay stream live, no? Kanang live gyud tanan nga nahitabo naka-live. So that's part of the production. Sa process na dayon nga atong siyang i-process sa processing, nata sa post-processing kumbaga, kung pre-recorded na siya, din naatay editing na buhaton para sa to ang mga recordings, both audio and sa to ang video. Ang advantage kung pre-recording ta sa atong i-stream is ma-correct na to ang mga mali sa audio, ma-correct na to ang mga mali sa mga video, or kung naagit tay mali gid sa to ang clips, then pwede na to siya nga makoreksyonan. But for direct na live streaming, like naatay conferencing nga gihimo, ato siyang i-stream online, or naatay webinar nga gihimo nga live ang speaker, ato siyang i-stream as in live pud siya, then kailangan nato nga medyo mangandam gid ta sa ato ang streaming, of which before nato siya i-stream, kinahanglan ready na ang tanan. Sa ako nag-mention, atong gamiton sa pagkaroon, no, akong gamiton ang OBS tungod kay libre siya. And sa kani nga talk, I will not be discussing kay medyo taas-taas ang time nga kailanganon sa pag-talk about single monitor setup sa OBS and ang dual monitor setup sa OBS. So ako mo nga i-invite, tanawa ninyo ang video tutorial. This is a step-by-step tutorial sa OBS sa kaning mga videos. Somehow this is outdated kay version 2.4 pa akong gigamit dinhi ang time, pero dili kay siya dako kayo nga kalahian, kay kaning akong gigamit karon is version 2.7. Next, okay, maghatag ko sa inyo ang overview unsa magyud now. Ako nang ipatanaw sa inyo ang video, ang step by step, but maghatag ko sa inyo sa overview para at least man lang sa next na ko nga mga presentations masabtan ninyo kung unsay akong gipangyaw-yaw about sa OBS. I will be shifting, no, sa ako ang screen padulong sa OBS. Ang OBS mismo ang akong i-capture. Okay. So ang inyong nakita karon is si ako nga naa sa OBS and nag-loop ni siya. Okay, this is looping tungod kay ako gi-capture sa sulod ni OBS. Kani siya is gihimo na ako siya tungod kay na ako'y setting ani nga gi-capture nako ang ako ang screen. So unsa man ang naa sa sulod kang OBS? Ang naa kang OBS, ang basic parts niya is na siya scenes, okay, sa scenario niya. Sa karon ang akong gigamit nga scenario is na ako sa classroom nga scenario kani. Sa sulod sa akong classroom nga scenario, na ako gipangbutang ng mga sources. Okay, unsa may naa sa sources din ha. Okay, sa sources na ako daghan ko gibutang, na ako mga display capture, loops and everything. Na ako'y face cam. Kung ako ng example lang, unsay may tabo kung walaon ako ang face cam. Okay, this is face cam. Pag kuhaon ako si face cam, ako siyang ipapiyong, mawala ko. Pag ako siyang ipamata o balik, then makita ko ninyo. Okay, so inana ang iyahang mahitabo. Karon,
So naa ko'y whiteboard. Kani si whiteboard is ako na siyang gi-set up nga makita akong secondary monitor. Okay? Kani nga monitor makita ninyo ni siya. Kung unsay nakita ninyo karon mo po ni ako nakita dinhi ang monitor. So nagbutang lang ko whiteboard nga setup, nginganlan ako siya whiteboard. Ako rin nagpangalan na ha. Nginganlan ako siya whiteboard kay para ma-appeal na ko o capture ang kaning kamera nga nasa ibabaw, makita ninyo ang akong kamot. So unsa may tabo karon kung walaon ako si whiteboard. So unsa may tabo kung walaon ako si whiteboard? Kung walaon ako si whiteboard, buti pasabot mawala ang kaning second monitor ug mawala pod ang ako ang kamot. Ang mabilin is ang TV na lang. Okay? So inguna na lang ang setup ni OBS. Now, so naatay scenes. Unsa man di ito ning scenes? Ang scenes na ako gitawag og class host. Pag akong tuplokon si class host, sa ako ang keyboard gibutang na ko na siya Alt 1. Ako'y shortcut. So tuplokon ako or mag Alt 1 ko, ang makita na ni is ako na lang. Okay? Then pag mo-click din ko og Alt 2, pag mingon ko, sige, matutas ako ang classroom. Parts akong signaling. Balik ko sa ako ang main. Matutas akong classroom. Gikan sa class host, niadto ko sa ako ang classroom. So next, nakay scenes, nakay sources, nakay audio mixer. Sa audio mixer, gisigurado na ako nga ang mic nako nag-on. Mailahan na siya kung nag-on tungod kay magdagandagan na siya. Okay? Magdagandagan. Okay, nag-mention ko kaganina about -6 nga level sa sound. Kanang -6 na ra. Buti pasabutan na kaning diri sa pula. Buti pasabutan na niya nga ang akong sound level, hello. Ang akong sound level karon is naalang siya taman maximum sa -6. Okay? Naalang siya maximum sa -6. Kay kung ilagpas na ako na siya ayo, gitawag na to na siya clipping. So mag-clip na siya diri ang mukarat ng ako ang tingog. Okay? So ang optimum level is naara gid na siya diri sa yellow. Okay? Diri dapit sa green, pinakakusog na maabot gamay sa red. Basta di lang gid siya molagpas sa -6 nga audio level. The next ana nga panel is sa gilid niya na atay gitawag dinhi controls panel. So diri sa controls panel diri nato ginaset ang tanan. Sa paggamit nato sa ato ang OBS for live streaming, ato ni siyang i-consider. This is very important kay dili lang pud kay basta-basta lang na palit lang tag desktop okay na, basta kay naanay tag desktop o palit tag laptop okay na. Kailangan nato i-consider unsa ka kusog ang iyahang RAM. Nya naa ba siya graphics card nga dedicated na graphics card kay medyo lisod kung mag-live stream ta nga doable ha. Mag-live stream ta nga isa lang ka monitor atong gamit. Parehas akong gihimo karon, kailangan ko na ako secondary monitor din na ako primary monitor para ma-monitor na maklaro na ako unsa na nahitabo sa ko ang stream. Then kani pinaka-importante. Maskin pag unsa kanindot imo ang mga gipang prepare, pero ang imo ang upload kay ang imo ang internet speed, ang upload speed nimo ug ang download speed nimo is hinay, then magka-problema ka. For upload speed, no, kung ikaw lang nag-stream, wala ka nag-conferencing hala, ibang usapan pag naanay conferencing nga nahitabo. Ang minimum gyud sa atong upload speed is 1.75 Mbps minimum, no, para medyo quality na ang ato ang stream na anata sa mga 720p. Then ang atong download speed is mag-minimum pud ta og 2 Mbps. Kanaha kung kita lang isa ang nag-stream. Now, kung sa ato ang pag-stream, nigamit pa gid ta og conferencing platforms like Zoom, like Google Meet and Messenger and all other platforms, Webex. Pag mo gamit ganita, ato na karon i-consider ang download speed o upload speed nga requirement sa kana nga mga platform. For example, nag-stream ka naapa jud kay Zoom nga gihimo. Si Zoom
Kung ikaw lang pud isa naka-off tanan ang kamera sa imong mga participants, naka-off pud ang ilahang mga microphone, ikaw lang gyud tanan ang nag-istorya, ikaw lang pud ang makit-an, then mag-minimum ta og upload speed nga 1.5. So ang imong upload speed tungod kay ikaw ang nag-stream na kay 1.75, then naa po kay upload speed tungod kay nag-appeal pud ka sa Zoom, then naa kay kinahanglanon nga speed 4.25 Mbps. So ang pangungutan na karon, kung ikaw ang mag-host sa inyo ang live streaming, kung unsa ka kusog ang stable nimo nga upload speed. Na kung mag-upload speed lang kag 1, then malabo gyud nga maka-stream ka og quality nga stream. So this is very important. Maskin pag unsa kanindot ang imong hardware, kung ang imong internet connection is problemado, then magka-problema ka sa imong live stream. That is why nag-mention ko ganina about pre-recording. In case nga sa inyong locality or sa inyong lokal, dili ingon na nakakusog inyong internet connection, then instead nga everything is live, then I would suggest nga pre-recorded ang tanan, then inyo siya nga i-stream nga naka-schedule siya. Gitawag na to na siya sa YouTube, gitawag na siya og premiere. Na ato siyang i-schedule nga pag-abot ana nga day, like mag-decide mo na mag-decide ka nga Sunday imo siyang i-stream, imo na siyang gi-upload prior to Sunday. Then imo siya nga ma-play, set nimo nga adlaw ug oras kung kanunsa siya mag-play, then automatic nga mag-play na siya sa kang YouTube. Even kang Facebook, imo siya nga ma-schedule. So sa imo ang video stream only, then pwede ra ka single setup, i-stream ra man nimo, i-play ra man nimo siya. Pero kung multiple platform na gani ang imo ang stream, mo tayo akong gi-mention, i-consider gini mo ang speed, then i-consider nimo ang participants. For multiple platform streams, like minguntag multiple platform na ay Google Meet, na ay Zoom, then na ay Messenger, magka-problema taan na kung wala kay gigamit nga streaming device mo na or streaming software nga like OBS. No, kinahanglanon gid nimo si OBS kay kung unsa tong mga gipang sudlan nimo conferencing app, imo man to siyang ma-capture kang OBS. Okay? Dayon, kung kusog-kusog ang imong internet, kusog ang computer, then pwede nimo mahimo simultaneously nga nag-stream na ka, nag-record pa ka, then nag-host pa ka. Okay? Pwede na siya nga mahimo dinhia. Tungod kay si OBS, okay? Dinhia pwede ka nga nag-stream ka, sabay nimo nag-record pa gyud ka, unya nagamit pa gyud ka nga virtual camera. So pwede nimo na siyang himuon, pero kung ang imo ang computer pod, laptop or desktop, dili siya kayo kusog ang iyang RAM o ang iyang video card, magka-problema sab kaani. Labi na kung ang imo ang settings is nakatag-as tanan ang quality. Okay, next. Sa to ang stream settings, muni ang pinaka importante, no? Unsa man gid ay nato pag stream sa to ang gi-prepare nga materials. Pwede ta ang atong i-stream maskin pag kita ang host nga solo lang, no? Pwede nga pre-recorded ang tanan, din kita la ang mo play sa tanan. Kita ang naka-live pero ang mga materials pre-recorded na siya, pwede siya nga ingon ana. So ato siyang tan-awon karon ang ato ang stream settings, ang atong recording settings, ang atong audio settings o ang ato ang video settings sa sulod ni OBS. Ato siya nga isa-isahon. So adto ta sa settings kang OBS. Ayaw lang kayo problema ha ang mga loops. Ang tanaw lang ninyo is ang kanilang pinaka main nga video nako. Sige. Dirita sa settings. Pag atong i-click ang settings, mo-pop up ni siya nga window. Okay. Pag pop up ani nga window, naana siya ay settings tab dinhi sa kilid. Makita ninyo siya ang general settings, ang stream settings, output, audio sources, and video sources na siya. And kani sunod na medyo advanced na siya. Okay, sa stream. Sa tuang stream, mangayo na siya kung asa nga streaming services ka. Sige, kung mag Facebook live ka, kay daghan kina siya og
options actually, no? Daghan kay na nga mga options depende, no? Kung imo na siyang ipakita tanan as kang taasa na nga list. So kung adto ka sa Facebook Live, okay? Ang imong makita karon is mangayo na siya sa imong stream key. Okay, unya na ko ipakita unsaon siya ang stream key. So imo na siyang ibutang dinhi ang imo ang stream key. After nimo na siya i-apply, then pwede na din ka mag-start sa imo ang streaming. Okay, once ma-set na nimo siya. Adto ta sa atong output. Sa atong output, diri na to makita ang common settings, okay? Naa siya importante dinhi kaning sa CPU usage preset, no? Kung nindot kayo imong output, then mag-anhi ka sa placebo. Nya gusto ka nga paspas lang kayo siya nga pagkatrabaho, dili ka siya quality, anhi ka sa ultra fast, dili ra po kayo hago ang imong CPU. Again, importante kayo nga kahibalot ta sa performance ato ang CPU. Then adto ta sa ato ang recording sa ato ang pag mag-record ta. Again, pwede ta kung i-simultaneous na to ang recording o ang streaming. Sa atong recording karon, pwede ta nga mag-set sa ato ang quality. Sa quality sa atong recording, pwede ka maximum quality or gusto nimo nga performance, kaning latency, kanang bitong delay, possible nga na kay delay sa imo ang recording o sa imo ang streaming. Dayon sa imong audio, pwede nimo ni siya nga ma-set ang imong audio karon kay nag-record man ko, dili na ko siya mahilabtan ongoing akong recording, pero pag wala ako nag-ongoing sa akong recording karon, pwede ni siyang i-set ang audio bitrate, no? Para lang na atay reference sa audio bitrate na to. Kanang mga streams sa FM stations, usually naana sila sa 96 kbps ang ilahang audio quality. Kaning mga MP3 na to, kanang mga CD, no, usually naana sila sa mga 128 kbps. Pero kung gusto na to nga nindot kayo ang quality sa tong audio, nga ato siyang isaka sa 320 kbps. Ang disadvantage is if dili kaya sa imong hardware, muhang din ang imo ang computer. So sa audio, karon sa audio mo ninyo ang makita ang sources ninyo. Kung napansin ninyo, ang desktop audio na ako gipang disable ko na. Okay, desktop audio ako siyang gi-mute. Gi-mute na ko siya. Pero activated na siya dinhi sa akong audio settings. Okay? Sa akong desktop audio. Okay? Ang akong desktop audio, ang akong audio device or akong audio interface is gi-capture na niya. Unsa may purpose ani niya? Kay kung naay conferencing app, example, nag-stream ko, niya na-upload ko'y conference, gusto na akong i-capture, i-appeal sa akong stream ang katong akong Zoom or akong Google Meet, then kailangan nga i-capture na ko ilang ang audio nila. Since ang audio nila dili gikan or wala niagi sa akong microphone, kailangan siya nga musulod sa ako ang desktop audio. Munang ako siyang i-capture dapat. O karon ako siyang gi-off kay wala man ko'y dili man ako gamiton ang mga nang tukar sa ako ang CPU. Then sa video output, sa akong video output, since kaya sa akong hardware, akong base resolution is HD. Okay? Ang base resolution nako is 1920 by 1080p. Okay, muni ang standard nato sa pagkakaron, no, sa to ang screen na 1080p. Anya ang akong output resolution is the same, gibutang nako siya sa 1920 by 1080p. Kay kaya man sa ko ang RAM o sa ko ang video card. Pero kung dili taas ang imong RAM o imong video card, then naay chance nga imo na siyang inaog ang imong resolution like 720p or 480p. So kani siya ma-change nimo ang imo ang resolution. So that's the basic overview kung unsay makita ninyo sa OBS. Okay, once everything is set, pwede na gid ka mag-start ka sa imong recording or mag-start ka sa imong streaming. Pwede simultaneous, pwede isa lang imo ang gamiton. Then naapoy usual na ma-encounter na issues
sa live streaming nga labi na ang audio feed. Usually dinhi ang nga part sa makita nimo siya, example dinhi ana kaibutang na video, dayon makita nimo siya dinhi sa imo ang audio mixer panel nga naglihok, but sa imo ang live stream dili siya madunggan, or sa imo ang recording dili siya madunggan. So unsaon na siya pag-resolve? So, for example magbutang ko og another source sa dinhi alang, no, dinhi alang magdugang ko og another source nga media, no, media source. For example, sa kaning scenario na ako nga naa ako karon sa akong classroom nga scenario, magdugang kog source na ako nga media source. So magdugang ko kanang media source nga bag-o, naa siya audio nga pre-recorded video. So mag-locate ko sa ko ang mga local files, for example lang. So for example, magdugang ko ani nga file. Okay? Naa siya importante na setting. Kung gusto nimo nga kana siya pabalik-balik na siya, kailangan nimo siya nga i-click ni siya nga option nga naka-loop. Buti pasabot every time nga makita na siya or imo nang i-activate siya nga scene or scenario, magbalik-balik siya og play kadto siya nga file. Dayon napo kay option nga i-restart nimo siya every time nga imo siyang i-activate, mabalik siya sa sinugdanan. So na imo siya i-click nga restart playback, no, kung mahimo siya nga gamito nimo siya. So i-click lang nimo na siya nga loop kung kailangan nimo siya nga i-loop, pero kung one time lang nimo siya gamiton nga video, then dili na kailangan nimo siya nga i-loop. Okay, so click OK. Okay, so naa siya tendency nga pag nag-add ta aning video file nga dili ma-appeal og ka-record ang iyahang audio. So ang atong buhaton is atong i-verify. So this is my media source. Siguraduhon nato sa advanced audio properties niya nga ang atong media source madunggan ako na siya sa akong headset or sa akong monitor speaker, pero naka-mute na siya sa akong output. By default, naka-on na siya kaso dili nako madunggan. Now, gusto nimo nga kung gusto nimo nga masigurado nimo nga madunggan nimo ang imo ang gibutang na media source, plus sure ka nga mabutang na siya sa imo ang recorded output, ingon ani ang imo ang buhaton. Imo ni siya nga i-on ang monitor and output. Okay, then imong isiguraduhon nga wala pud siya naka-mute dinhi sa imo ang audio mixer panel. Okay? Dinhi sa kalibutan, kaluoy. Tinuod nga usahay dili kayo nato ma-feel nga kinahanglan gid ta nga mudot-dot nga mo establish og sakto gyud nga Okay, ako sa relasyon, mas duol nga relasyon. Okay, so ako sa siya nga i-pause. So dapat mahibal-an ninyo, no, ma-monitor ninyo pud siya labi na kung dili kamo ang naghimo sa video. The same principle, siguraduhon ninyo nga ang iyahang audio level is naara gyud siya somewhere sa yellow nga area. O wala manggali na siya dinhaa, then pwede niyo siya nga i-adjust ang kaning iyahang level nga knob. Okay? Para sa dinhi pwede na siya nga ma-adjust na siya. Okay, so that is the most the usual, no, na issue na ma-encounter. And the same principle ang inyo ang bantayan kung namoy i-capture nga secondary screen nga instead nga magbutang mo og media source, magbutang mo og screen capture or display capture. Kung inyong i-capture is ang tibuok nga display, like sa akong settings karon tibuok display nako sa akong second monitor kung i-capture para mapakita lang nako sa inyo ang sige himo nako sa akong secondary monitor. Pero kung inyong i-capture is window lang, no, like naamoy window sa other monitor ninyo nga conference app like Zoom, Webex, Google Meet, or kanang messenger call na window, then pwede siya nga ang inyong idugang is window capture. Then the same principle, no? Kinahanglan siguraduhon niyo i-check ninyo sa inyo ang advanced audio settings kung na activate ba ninyo ang monitor plus output. Ang sa Google Meet, isa sa inyong bantayanan sa Google Meet is pag mag-share screen mo or inyong i-capture si Google Meet na window, nya wala nyo na-activate ang iyahang katong capture with audio,
then dili siya na tendency nga dili siya makapture sa inyo ang live stream. So anyong buhaton is siguraduhon gid ninyo sa inyo ang Google Meet nga ma-activate ninyo ang inyong window, plus siguraduhon ninyo nga ang desktop audio ninyo dinhi sa inyong audio mixer is naka-activate pod siya. Kay kung wala siya naka-activate dinhi dili pod na siya ma-appeal sa inyong gi-record or sa inyo ang gi-live stream. Okay, so isa na sa mga common issues nga makitaan. Then another issue nga makitaan is kanang ang imo ang light, no, dili kay nindot imo ang light exposure, dili kay siya balance kung imong ikumpara sa imo ang background. So ang akong face cam gusto na ko siya nga ma-adjust. Filters sa ako ang face cam. Then akong i-adjust ang magdugang ko og effects diri sa effects na ako makita din ni ang color correction. Okay, sa akong color correction pwede na ako ma-change ang akong exposure. Okay, na akong gamma, that is ang overall exposure, pwede na ko siya nga i-change, like ipa-dark na ko siya or ipa-light na ko siya. Okay, nga dapat nakabalance siya sa ako ang background. Kung akong background is dark, dapat darker sab ko. Kung super light akong background, dapat pod light sab ko. That is part sa cinematography. Okay, so medyo closer sa reality ang imo ang background o ang imo ang overall exposure. Pwede po gadinhi sa contrast, ma-adjust nimo ni siya tanan, brightness, saturation, and everything. Ma-change po nimo ang imo ang color tone. Kung gusto nimo nga medyo foreigner kay kang medyo pink, pwede sa nimo siya nga ma-adjust. Okay, kung gusto nimo nga mura kag si dahok, pwede ra sab. Okay, so depende na karon. Now, another thing di ay about sa monitor. Kung dili calibrated ang inyong gamiton nga monitors, okay, pag dili siya calibrated, then kailangan ninyo siya nga mag-test run, test mo record, inyo siyang tanawon sa IPS nga monitor sa cellphone, kay lahi gina siya effect kung ang gamit nyo nga monitor is dili siya IPS, medyo bluish na sa inyong pananaw. Then pag anton nyo na sa cellphone, medyo may pagka-violet na siya. So kailangan nga naasad mo yung option unsaon pag calibrate ang inyo ang screen or mapalit mo IPS nga monitor. Okay, for live streaming sa Facebook, no, for demonstration purposes only akong gamiton ang sa church na account. So pag mag-live, click lang yun siya ang live video, then ma-redirect dayon ka sa live producer. So mani alang bag-ong interface sa live producer. Una is pwede kang mag-go live as in dire-diretso, or pwede po ka mag-schedule og live. Sa imo ang live, pwede ka nga mag-post sa imo ang choose where to post to timeline, or pwede pod ka nga mag-post sa imo ang page nga gi-manage. Sige, kung i-post sa page nga gi-manage, pag i-click nimo makita tanan ang mag-create nimo nga mga pages. Sa kaninga case naalay isa ka page nga available. Then i-click siya. Now, pag i-click siya nga i-post siya sa page, pwede ka nga mag-schedule sa imo ang live video event, or pwede sad ka nga mag-create og test broadcast before siya mahimo nga live. Pwede nimo siya nga test broadcast lang. Click lang nimo na siya. Then just click next. So pag i-click nimo ang next, naa kay options sa imo ang mga sources. Naa kay camera, which is default. Dayon naa siya use stream key. Possible nimo nga options. Sa imo ang mga camera controls, kung mag built-in camera ka, kanilang imo ang panggamiton. Now, ang ato karon is gikan sa OBS mag-stream ta padulong sa Facebook. So ang atong buhaton is mogamit ta og stream key. Okay? So pag tuplok nimo karon nga gamiton nimo ang stream key, naa din kay makitaan sa ubos nga stream key. Kani taas kini siya nga key. Ang imong buhaton lang is copy. Pag copy nimo sa imong stream key, adto ka sa OBS,
Adto kasi mo ang settings, adto din ka sa stream. Then katong gi-mention ako gani nga na stream kay kani siya tanan imo na siyang i-select. Then imo nang i-list down sa katong gi-copy nga stream kay gikan sa Facebook. Dayon click apply. Click okay. So once na click nimong apply og ang okay, pwede na nimo i-click ang next. Then pangayuan na kanig mga title, no? Kani say title sa imo ang stream. Dayon any description, say something about this live video. Then so on and so forth. Then click na pug ka next. Okay? Now, naa siya ni gawas din niya nga connect streaming software to go live. Imo na din i-click ang start streaming. Pag click nimo kang start streaming, kung unsay makita kang OBS, makita na siya karon dinhi sa connecting video. Ug moosad ni karon ang makita. So ako siyang i-stop diretso og stream. Kana lang siya ang basic na stream. Unsaon pag stream sa Facebook. Sa YouTube similar lang gihapon ang dating. Okay, sa YouTube similar lang gihapon ang dating. Adto ka sa imo ang videos. Then naa kay option dito ang mag-create. Dayon mag-upload ka video or mag-go live. Pag mag-go live ka, okay? Muna mo ang makita. Naka-dark mode lang ang ako ang possible ani naka-white ang sa inyo pero sa ako is naka-dark mode lang ko. Okay? So pwede ka nga mag-stream right now. Okay? Pwede ka mag-start diretso. Pwede po ka later na or schedule nimo ang imo ang stream. Now, kung i-click nimo nga start, mangayo siya either mag built-in webcam or gamit ka og streaming software. Since magamit tag OBS, matuta sa streaming software. Then, naa siya stream key. Okay? The same nga process, kopyahon ra nimo ang stream key, ibutang nimo didto sa imo ang OBS. Once mag-start na ka og stream didto sa imong OBS, then maka-stream ka, makita na siya karon dinhi sa imo ang YouTube. Okay? Then makita nimo ni siya nga mga analytics, ang stream health. This is important sa stream health kay diri nimo makita kung kano sa ni ubos ang imong internet connection, ang imong upload, ang imong internet speed, kano siya ni luya, kano siya ni stronger ang imong internet connection. So kana lang siya so far. So if you have questions, tanawa lang tong mga slides sa akong presentation, then pwede ra ka mag-comment or magpadala sa imo ang question. And for some useful tips, if naamay gamiton ng mga video clips, make sure nga inyo siyang ma-prepare before going live. And ang mga tao nga magiging involved sa inyo ang stream, kung naka-live na sila nga makita sa stream, then dapat oriented sila sa ilahang presence, sa ilahang mga lighting, even sa ilahang plaster, no? Dapat oriented sila, especially sa pag-humanize sa ilahang presence, ang eye to lens contact, ang placement sa camera, dili gyud pwede nga naa sa ubos or naa sa taas. Okay, so kailangan gid siya naka eye level ang camera. Then mag-test run gid ka before sa inyo ang actual nga live stream. Then every time nga naay live stream, make sure nga inyong i-review, tan-aw nimo unsa ang output for continuous improvement. Dili gid mahurot ang improvement. Always gid naay improvement. Thank you for viewing.
So thank you and God bless you more.